Ayan mga kapatid, ako ay muling nagbabalik sa inyo dahil mayroon na naman tayong bagong pag-uusapan o bagong pag-aaralan. So, sa oras na ito mga kapatid ay muli akong nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta, patuloy na pagyakap at patuloy na pag-ibig na ipinapadama ninyo po sa akin. So ayun mga kapatid, bago natin sisimulan ang ating pag-aaralan sa oras na ito ay panoorin po natin ang video ito. Po mga kapatid, tulad ng sinabi ko kanina na mayroon tayong bagong pag-uusapan o bagong pag-aaralan sa oras na ito. Ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid sa oras na ito ay bakit mahalaga ang thumbnail at paano maglagay ng thumbnail. So, yan po ang ating pag-uusapan po natin mga kapatid. Kailangan po natin pag-aralan kung bakit nga ba mahalaga ang paglalagay po ng thumbnail sa bawat video po natin na ina-upload sa YouTube. Nung una mga kapatid, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung bakit ano nga ba ang gamit ng thumbnail sa ating mga video. So, habang tumatagal ako sa mundo ng YouTube mga kapatid ay marami akong napag-aralan. So, isa nga po ito mga kapatid kung bakit mahalaga ang paglalagay po ng thumbnail sa ating mga YouTube. So, yun po mga kapatid, sisimulan na po natin ang ating topic o ating pag-aaralan ay alam po natin mga kapatid ang paggawa po ng thumbnail o paggawa po ng magandang thumbnail po mga kapatid ay ito po ay maaaring o pwedeng makaakit sa mga pwedeng manood, sa mga pwedeng magiging subscriber po natin at kapag maganda po ang ating thumbnail mga kapatid o maganda ang pagkagawa po ng thumbnail ay may posibilidad po mga kapatid na maaakit po ang mga tao o yung mga kagaya po natin YouTuber. So yung nga po mga kapatid, kailangan din po natin alamin, kailangan din po natin pag-aralan kung ano nga ba ang gamit po ng thumbnail sa ating mga YouTube videos o yung ating mga video. So tulad nga na po nga sinabi ko kanina mga kapatid na mahalaga po talaga na kapag mayroon tayong video ay gumawa po tayo ng magandang thumbnail para sa mga pwedeng magiging kaibigan po natin ay maakit po sila o pwede po silang maakit sa ating mga videos sa thumbnail po na ating ginagawa. So kailangan po mga kapatid, unang-una kailangan po natin na ang ating ginagawang thumbnail o ang ating gagawing thumbnail ay may kaugnay sa pamagat po ng ating video. Uulitin ko, kailangan po mga kapatid kapag gumawa po tayo ng thumbnail ay dapat po may kaugnay po sa video na ating i-upload. So pangalawa po mga kapatid, kailangan tumpak po sa kumakatawan po ng nilalaman ng ating mga video kapag tayo ay gumawa po ng thumbnail. Uulitin ko, kailangan pong tumpak at kumakatawan po sa nilalaman po ng ating video ang ating thumbnail na ginagawa. So, ang susunod po mga kapatid, ito po ay bumubuo po ng intriga sa unang tingin pa lang o sa unang sulyap pa lang ng mga dumadaan po sa ating mga channel ay kapag nakita po nila na maganda ang thumbnail po natin, siguro makikita po nila, naisip po nila na maganda rin po ang nilalaman ng ating mga video. So, yun po mga kapatid. At sa susunod po mga kapatid, ay dapat hindi po magkapariho ang ating mga thumbnail sa mga thumbnail po na nakikita po natin. Kailangan po natin mga kapatid na may pagkakaiba o may pagbabago po ng thumbnail na ating ginagawa. Huwag po natin gumaya, huwag po natin gayahin ang mga ibang thumbnail na nakikita po natin. Kahit yung mga video po natin ay may kapareho o yung mga tutorial po natin, kung ano man ang ating mga video na ina-upload, kailangan may pagkakaiba po ng thumbnail sa mga video na natin napapanood. So, ang susunod po mga kapatid ay nagbibigay ng isang sulyap kung ano ang darating o ang ating mga video ay kapag gumawa po tayo ng thumbnail ay may kaugnay po sa mga video na ating ina-upload sa paggawa po ng ating thumbnail. So, yun po mga kapatid,
talagang napakahalaga po talaga na pag-aralan po natin kung ano nga ba ang kalagahan ng paglalagay po ng thumbnail at bakit ito mahalaga. Tulad nga na sinabi ko kanina, ang isang thumbnail po mga kapatid ay isang kahangang pagtingin ng mga YouTuber o kahangahangang pagtingin o pagsulyap ng mga small YouTuber na kagaya ko. So maaring itong ang makakakuha ng agaw pansin kapag maganda po ang ating mga thumbnail. Ito po ay makakaagaw pansin ng mga dumadaan po sa ating mga channel kapag magawa po tayo ng maganda po ang pagkagawa po ng ating mga thumbnail at uulitin ko, ito ang naghihimok upang mag-click po sila sa ating mga video at hindi rin po may posibilidad din po na mag-subscribe po sila sa ating mga channel kapag nakita po nila na maganda ang pagkakagawa ng ating mga channel. So ganun din po mga kapatid na kailangan po natin sikapin na gumawa po ng perfectong thumbnail na naaayon po sa video na ating ina-upload. Kailangan pong gumawa po tayo ng maganda o pagbutihin po natin gumawa ng thumbnail na nakakaakit po ng tingin sa mga dumadaan po sa ating mga video. So at mga kapatid, ang paglikha po ng isang thumbnail po mga kapatid ay talagang ito po ay magiging motivation din po sa pag-grow up po ng ating mga channel o pag-grow ng ating mga channel. Dahil nung una talaga mga kapatid, inaamin ko na talagang panay upload ako na hindi ko talaga alam kung paano gumamit ng thumbnail, kung paano maggawa ng thumbnail at kung ano nga ba ang gamit ng thumbnail. So dito ko nalalaman, dito ko na-realize na ay maganda pala kapag talagang sinisikap mo talagang matutunan lahat ng mga bagay. Kapag talagang may pursigido ka, talagang buong ang puso mo talaga na magiging isang YouTuber, talagang gumagawa ka ng paraan, humahanap ka ng paraan upang umimprove o ma-develop ang ating mga channel. So yung nga po mga kapatid, ang tanong kanina na bakit mahalaga ang paglalagay po ng thumbnail ng YouTube o sa video natin sa mga YouTube. So walang duda ng mga tao na talagang mapapaagaw sila ng tingin mga kapatid na at makakakuha tayo ng milyong-milyong mga kaibigan sa katagalan po mga kapatid. Inuulit ko, pag hindi man ngayon, hindi man bukas, darating ng panahon mga kapatid na magiging successful din po tayo sa pagdating po ng mundo ng YouTube. So hindi lang po tayo magmadali, wag po tayo magmadali po mga kapatid. At inaamin ko po na talagang ang panahon ay talagang napapanahon po talaga ng lahat ng bagay. So ano nga ba ang kaugnay sa thumbnail sa ating mga video? Yan to din po ang ating pag-aaralan mga kapatid. Ito po ang nagbibigay talaga ng atensyon ng mga tao, ang paggagawa po ng thumbnail. Dahil kung walang thumbnail ang inyong video ay hindi po nila makikita, hindi po nila mapapansin kung ano ang nilalaman ng ating video. Kaya kapag gumawa po tayo ng thumbnail, talagang kailangan nakaugnay po talaga kung ano ang nilalaman ng ating mga video sa mga thumbnail na ginagawa po natin. At ang isang taong mahusay na gumawa po ng thumbnail ay talagang nakakaakit talaga. Marami akong nakikita. Siguro marami tayong nakikita na talagang maraming napakagandang thumbnail na nakikita po natin at dinitingnan po natin ang kanilang mga bahay o mga subscriber at talagang napakalaki. Dahil siguro dito nakakakuha din ng minsan ito ang isang paraan upang makakakuha po tayo ng maraming kaibigan o maraming subscriber sa paggawa po ng magandang thumbnail o paglagay po ng mga thumbnail sa ating mga video. So kailangan din natin mga kapatid tiyakin, kailangan din po natin pag-aralan kung ano nga ba ang magandang title ng ating mga video at ganun din po kung ano nga ba ang magandang ilalagay sa ating mga thumbnail. So ayun mga kapatid, ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglalagay po ng thumbnail sa ating mga video. So ang susunod po nating pag-aaralan mga kapatid ay kung paano ang maglagay ng thumbnail sa ating mga video.
Uulitin ko, ang mahalaga din po mga kapatid na pag-aralan po natin kung paano ang maglagay ng thumbnail sa ating mga video. So, sundan nyo lang po ako at panuorin po natin ito. So, ayan mga kapatid, ating sisimulan at ating napag-aaralan kung paano maglagay ng thumbnail o paano magpalit ng thumbnail sa ating mga video. So, una sa lahat mga kapatid, ang video ito ay ginawa ko para sa mga baguhan o bago sa mga nagsisimula pa lamang na hindi pa alam o hindi pa marunong maglagay po ng thumbnail o magpalit po ng thumbnail sa mga video. So ayan mga kapatid, ang unang step po natin gagawin, kailangan po natin mag-download ng application na ito, ang YouTube Studio po mga kapatid. Ito po ang application na ating gagamitin at para sa akin ito ang pinakamadaling paraan sa pagpapalit o paglalagay po ng thumbnail sa aking mga video. Ito po ang aking ginagamit. So ayan mga kapatid, kapag nakikita nyo po itong application na ito ay na-download ko na po sa aking cellphone, kaya ang gagawin na lang po natin mga kapatid ay i-click po natin ito. So kapag kayo na po ay nakapag-download, i-click na po ito. Ayan. So i-click po natin. Kapag na-click po natin mga kapatid, ito po ang lumabas. So kung nakikita nyo po mga kapatid, ang nakalagay po sa taas yung apat na guhit, tatlong guhit sa tabi po ng dashboard. Ayan po ang susunod na step po natin mga kapatid. Kailangan po natin i-click ito upang makapunta po tayo sa susunod na step. So kapag na-click po natin yung tatlong dot o tatlong guhit po mga kapatid, ay ganito po ang lumabas. So ayan po mga kapatid, kung nakikita nyo po mga kapatid, ang lumabas, nandiyan po yung dashboard, videos at mga playlist. Ang kailangan po natin mga kapatid i-click ay yung videos, kasi ang mga videos po na gusto po natin palitan ng thumbnail o lagyan po ng thumbnail ay nandun po mga kapatid, kaya i-click po natin ang videos. So kapag na-click po natin ang videos mga kapatid, ganito ang lumabas. Kung nakikita nyo po mga kapatid ay yung mga videos na dinownload po natin o in-upload po natin, nandyan po at kailangan po natin mamili sa mga videos po natin kung alin dyan, kung ano ang gusto po natin palitan o kung ano ang gusto po natin lagyan ng thumbnail. So mamili po tayo ng isang videos. So kapag nakapili po tayo mga kapatid ng videos, ganito po ang lalabas. So kung nakikita nyo mga kapatid, ang parang lapis po sa bandang taas ay nandan po mga kapatid. Kailangan po natin i-click po iyan para sa susunod na step po natin gagawin. So kapag na-click po natin yung parang lapis po mga kapatid, ganito po ang lumabas. At may karagdagan na tips po ang aking ituturo po mga kapatid. Ito ay para sa mga monetized channel o para sa mga nagkaroon na po ng ads. So kung nakikita nyo po mga kapatid yung monetization dito sa baba, ayan po mga kapatid, sa akin naka-on na po, kaya nakalagay po ng monetization on. Kapag baguhan ka at gusto mong lagyan ng mga ads ng mga videos mo, i-click mo lamang ito mga kapatid. Ayan, kapag na-click mo mga kapatid ang monetization, ganito po ang lalabas. So kapag pinindot mo ang arrow mga kapatid, nandyan po yung on at saka off. Kapag in-on mo mga kapatid, ganito po ang lalabas. Nandyan po, kailangan po natin i-click lahat ng mga box para sa mga videos po natin ay malagyan po ng ads. So malaking tulong po ito mga kapatid. Ito ay karagdagan na tips po lamang. At balik na po tayo sa pinaka-main topic po natin mga kapatid. So ayan mga kapatid, kapag na-click po natin kanina yung yung parang pencil, yung parang lapis, ganito ulit yung lalabas mga kapatid. May nakikita ulit po tayo na parang lapis po dito sa bandang gilid. So ang lapis po na yan mga kapatid, kailangan po natin i-click ulit. Ayan, kapag na-click po natin mga kapatid, ganito po ang lalabas. So kung nakikita nyo mga kapatid, yung nandyan po sa box yung change, yan po mga kapatid, ang i-click po natin yan mga kapatid para lagyan po natin ng thumbnail ang ating videos o palitan po natin ng thumbnail ang ating videos. Pero una sa lahat mga kapatid, wag po natin kakalimutan na bago po natin simulan ng paglalagay ng thumbnail, kailangan po mga kapatid mayroon na po tayong nagawang thumbnail o mayroon na po tayong nakahandang thumbnail para tuloy-tuloy po tayo sa pagpapalit po ng thumbnail mga kapatid. Ayan, uulitin ko, kailangan na mayroon muna po tayong thumbnail na nakahanda o thumbnail po na nagawa.
para sa mga thumbnail po nating ilalagay sa ating mga videos. So kapag na-click po natin yung chins mga kapatid, ayan po, kung saan po nakalagay ang thumbnail na ginawa mo o yung thumbnail na nakahanda mga kapatid, hanapin po natin dito sa file. Ayan, sa akin po mga kapatid, nakalagay po dyan sa file ko sa thumbnail, kaya dyan po kukunin ang thumbnail na ginawa ko mga kapatid. So ayan, kapag nakapili na po tayo mga kapatid ng thumbnail ay i-click lang po natin. Ayan, kapag na-click po natin mga kapatid, ganito na po yung lumabas. At kung nakikita nyo po mga kapatid, yung nasa bandang taas ay nakalagay po yung silik. Kung sa palagay mo mga kapatid ay ito po yung thumbnail na ginawa mo at naaayon o may kaugnay sa video na gusto mong lagyan ng thumbnail, ayan po mga kapatid, i-click lang po natin yung silik sa bandang taas. Ayan, kapag na-click na po natin yung silik mga kapatid, nandyan po yung yung nakikita nyo po yung save. Ibig sabihin, ayan na po yung panghuli na step po ang ating gagawin. Kapag i-click po natin yung save mga kapatid, automatic na po yun na malalagyan na po o mapapalitan na po yung thumbnail ng ating video. So ayan mga kapatid, ganun lang kasimple. Ayan mga kapatid, ganun lang kasimple. So maraming salamat sa panunood at nawa ay meron na naman tayong bagong natutunan o bagong nakuhang idea sa bidyong ito. Muli mga kapatid, ako ay muling nagpapasalamat sa patuloy na panunood, patuloy na pagyakap at patuloy na pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat at God bless us all.